Okay, so ito na yung tutorial para dun sa sa Google Sheets, specifically yung pag-tabulate ng data tsaka yung paggamit ng mga formulas. Okay, so to illustrate uh, the skills na kailangan yung ipakita, meron tayo ditong situation, no? Basahin muna natin. Sabi diyan, during the class mini food bazaar, five food items were sold. 8 servings of spaghetti at 25 each, 6 servings of burgers at 30 pesos each, 10 cups of lemonade at 10 pesos each, 20 pieces of brownies at 20 pesos each, and 16 servings of fried chicken at 50 pesos each. Each item's target revenue was 300 pesos. Tapos may mga may mga utos, no, or may mga tasks. Meron tayong 5 tasks dyan. Task 1, compute the total revenue for each item. Number 2, find the overall class revenue. Number 3, determine the average number of servings sold. And number 4, count the number of items sold. And number 5, indicate whether each item met the 300 pesos target. Okay, so bago ko ipakita kung paano gagawin to, papakita ko muna sa inyo yung itsura dapat nung kalalabasan ng spreadsheet ninyo. Okay, so for this one, gusto ko, ang gagawin ninyo ay parang table, ganyan. Ayan, so meron tayong table dyan, nakalista yung food items, yung serving sold, kada food item, yung price per serving, revenue, at saka yung naka-indicate kung na-hit ba yung target o hindi. Tapos sa gilid, sa kanan nakalagay naman yung number of items, overall revenue, at saka average serving. Okay, kasi yan yung mga hinihingi pa eh. Okay? So, ayan, no, ganyan dapat ang kalalabasan ng gagawin natin ngayon. Okay? So, sige, balik tayo dito sa situation. So, again, meron tayo ditong 5 tasks. No, compute the total revenue, find the blah blah blah. Okay? So, basically, gagawa lang tayo ng table na kagaya nun. So, punta na tayo sa sheet 1 at simulan na natin. Okay? So, first thing na tatandaan niyo kapag gumagawa kayo ng table, especially sa spreadsheet, is yung label. No? Sa pinakataas, dapat palaging andoon ang label, yung unang row, no, andon ang label. So dito sa spreadsheet natin, yung row 1, nandun yung label ng table natin. Okay, so doon natin ilagay. Ano-ano yung mga label na kailangan nating ilagay? Una, kailangan kasi nating ilista yung food items, no? So punta tayo sa unang cell A1, type natin ay food item. Kasi ilalim niya, ilista natin yung 5. Na ano yung 5 na ililista natin? Una yung spaghetti, tapos yung burger. Spaghetti. Tapos burger. Ano pa 'yon? Lemonade, brownie, tsaka chicken. Lemonade, brownies, tsaka chicken, fried chicken. Okay. Kung napansin nyo dun sa paggawa ko, pagkatapos ko sa isang row, halimbawa dito, pagkatapos ko i-type yung laman nito, dumidiretso ako sa baba. Ang pinipindot ka ay etong enter. Pag yung enter, yung nasa baba ng backspace, ang pinindot mo, didiretso ka niya sa baba. No? Pero pag chinek mo lang, hindi ka niya ididiretso sa baba. Okay, so tapos na tayo sa una nating sa una nating column. Nilista muna natin yung food items. Tapos ngayon, susunod nating ililista is yung serving sold.
per item. So dito sa pangalawang column, sa taas ando ng label, ang label natin ay servings sold. Okay. Tapos ilista natin isa-isa. Meron tayong 8, 6, 10, 8, 6, 10, 20, 16. Ay, yun na pala, 5 lang pala to. Okay, so lista na natin. 8, 6, 10, 20, tsaka 16. Tapos check na. Okay na tayo sa pangalawang lista. Punta tayo sa, balik tayo dito. Ano ang next natin kailangan ilista? Yung price per serving. Okay, so punta tayo sa column C, pinakataas, label, price per serving. Magkano ang per serving ng spaghetti, burger, etc. Meron tayong 25, 30, 10, 20, 50. So yun, lista na rin natin, no? 25, 30, 10, 20, tsaka 50. So, ayan yung mga given lang no? After nyan, wala na tayong, may kailangan pa tayong ilista, pero hindi na natin makukuha sa problem, sa situation. Makukuha na natin kapag gumamit na tayo ng, ng mga formula or function. So, magka-calculate na tayo. Okay. So, okay na tayo sa situation. Puntahan na natin yung number 1, yung mga task. Sa number 1, sabi, pinapakompute yung total revenue for each item. Ibig sabihin, balik tayo dito sa sheet, kung yung spaghetti, nakabenta ng 8, 25 ang price niya per serving. By the way, adjust muna natin tong column, ha. Ayan, okay na siya. So, 8 na bentang spaghetti, 25 per serving. So, para makompute mo yung revenue nun, no? Lagyan natin ng label dito. Revenue. Check. Okay. Para makompute natin yan, i-multiply mo yung price per serving sa serving sold. Diba? So, to multiply, ang function natin dyan ay product, no? So, equals, pag magta-type ka na ng na function, equal ang umpisa mo. Equal product, tapos lilitaw yan sa screen, yung function mo. Pindutin mo yon, magkakaroon ng parenthesis, ita-type mo ngayon kung nasaan yung i-multiply mo. Dito, sa sa spaghetti lang muna tayo, no? So, yung mga i-multiply natin ay nasa B2 colon C2. Sabihin yan, from B2 to C2. Pag pinindot natin yung check, automatic na siya lilitaw. Hindi yung formula, kundi yung sagot. Ganon din dito sa burger. Kailangan mo rin i-multiply yung serving sold tsaka price per serving. So, again, equal product, pindutin mo yun, tapos B3 naman, colon C3, tapos check, automatic na rin siya. Now, pwede mo na siyang i-type ng isa-isa, no? Sa lemonade, sa brownies, sa fried chicken. Pero may isang mas magandang technique dyan. Kung yung formula mo naman will apply to other rows, ang pwede mong gawin is click mo yung pinakauna mong tinype na function, tapos yung yung knob sa kanan, i-ano mo lang yan. Ay, sorry, ano ba yun? Yan, i-drag mo lang pababa, tapos bitawan mo, tapos pindutin mo yung gitna, tapos pipindutin mo yung autofill, tapos automatic lalabas yung mga products nila.
Pero halimbawa, pindot tayo dito, pag tinignan mo sa formula bar, yung function na nakalagay, product B6 to C6, ay nawala, B6 to C6. So, minultiply niya yung 16 tsaka 50. Okay, so paano natin ginawa yan? Ulit, i-tap mo yung pinakauna mong tinype na formula. Tapos yung knob sa kanan, i-drag mo pababa. Ayan na naman tayo. Ayan. Drag pababa, pindot sa gitna. Tapos may lalabas na autofill dyan. Kaya lang wala nang lumalabas ngayon kasi naka-autofill na tayo. Okay, so pindutin natin yung check. Okay na tayo sa number 1. Na-compute na natin yung revenue for each item. Now, yung number 2, find the overall class revenue. Isasum lang natin, ito total lang natin yung mga revenue na nakuha natin dito. Okay, so saan natin ilalagay? Igilid na lang natin dito muna. Now, dito natin ilagay yung overall revenue. Tapos adjust lang natin. Tapos dito natin sa tabi niya ilalagay. Gusto kong ipapalabasin yung overall revenue. So pag kailangan natin ay overall revenue, ang function natin ay sum. Tapos pindutin mo yung sum lang. Tapos saan nakalagay yung isasum mo? Nandun sa column D. From D2 colon, anong dulo nun? D6. Pindutin mo yung check. Lalabas na yung overall revenue. Check natin. Balik tayo sa situation. Number 3. Determine the average number of servings sold. Average number of servings. Meron na tayong listahan ng servings sold. I-average na lang natin. So, punta tayo dito. Lagyan natin ng label. Average serving. Baka nagtataka kayo, bakit nakahiwalay siya sa table? No, kasi sa table, kada isang column, isang listahan. No? Yung column A, listahan ng food item. Column B, listahan ng servings sold, etc. Ito, hindi naman to listahan mga overall to. So, ihihiwalay talaga natin siya. No? So, dito sa tabi, dyan natin palalabasin yung average. Pinutin natin equal. Type natin average. Pinutin natin yung average. And then, nasa ang range yung i-average natin. Average serving tayo. So, column B. Tapos, syempre, yung data natin nagsa-start sa B2. Colon, ang ending natin ay B6. Yan. Press check. Ayan na. Ang average serving daw ay 12. Okay. Number 4. Count the number of items sold. Okay. Now, we have two ways of doing this, no? Kasi, di ba, meron tayong count and meron din tayong count if. Pero lagyan muna natin ng label, number of items. Pag count ang gagamitin natin, okay, dito na tayo sa kanan, no? Ta-type na natin count. Kung count ang gagamitin natin, hindi mo siya pwedeng gamitin sa column A kasi puro text. 0 ang lalabas dyan. Pag try natin, A2 to A6. Pag pinindot natin yan, 0 ang lalabas. Pero dapat 5. Kasi spaghetti, burger, lemonade, brownies, fried chicken, 5 Pero yung count natin ay 0 ang lumabas. Kasi yung count na formula nga, kagaya nung diniscuss ko kanina, yung bilang ng cell na may number ang binibilang niya, ang kinukuha niya. So, kung count ang gagamitin mo, edi yung katabi. Kasi 5 lang din naman to. Same number lang, no? So, B2 to B6. It will give you the number of items. Kaya lang, not all the time, no? So, para mas accurate, yung second method na pwede mong gamitin is to use the count if formula or count if function. Pag count if na,
So, pwede mo nang gamitin yung nasa column A, yung A2 to A6. Ito. Kasi pwede mo na siyang lagyan ng criteria or condition na quotation mark, asterisk, quotation mark, which tells the function na ang hahanapin mo, ang bibilangin mo ay lahat ng cells na may kahit anong text. Pag pinindot mo yung check, lalabas ay 5. Check na ulit natin. Balik tayo sa situation. Number 5. Indicate whether each item met the 300 pesos target. Okay? So, balik tayo sa table. Naka each item ulit. So, nakalista ulit tayo, no? So, tatabi ulit tayo dun sa table. So, ang kailangan natin ilista dito is kung na-hit nila or hindi. So, ang ilalagay natin na label ay target, hit, tas question mark para kunwari sinasagot na lang tayo dito. Okay? So, per item siya, no? So, ang gagamitin naman natin dito, ano lang siya, no? So, it's either yes or no, hit or not hit. Dalawa ang options. Kung na-hit niya, ang lalabas ay hit. Kung hindi niya na-hit, ang lalabas ay not hit. So, ang gagamitin natin dyan ay, na function ay, yung if na function. Pag pinindot natin yan, meron tayong logical expression. Ayan yung condition. Ano yung condition natin? Ang condition natin is, if the revenue per item, in this case, para sa spaghetti, ang revenue niya ay nasa D2. If D2 is, kung na-hit niya ba yung target, ano nga ulit yung target? Balikan muna natin, ha. Ang target ay 300. Okay. So, kung na-hit niya ba, pag sinabi mong na-hit, ibig sabihin, naabot niya, naging 300 siya, or more. So, greater than or equal to 300. Yan ang criteria natin ngayon, yung condition. Yung value if true, yung gusto mong lumabas kung totoo yung condition mo. Kung nagkatotoo ba. So, again, ang sabi natin, ang gusto kong lumabas ay not hit. Ay, sorry. Kapag true, ang gusto kong lumabas ay hit. Pwede ring yes. Actually, pwede ring 1 eh. Kung 1, ang gusto mong lumitaw, 1 lang, walang quotation mark. Pero kung yes, hit, kailangan may quotation mark para malaman niya na text ang pinapakita mo. Tapos, kung hindi niya na-hit, 299 lang, hindi umabot ng 300. Ang gusto kong lumabas ay not hit. Pag pinindot mo yan, dahil 200 lang yun, not hit siya. At as again, para hindi na tayo paulit-ulit, drag natin yung knob pababa. Ayan na naman, yung knob po. Ayan. Tapos pindutin mo yung gitna, autofill. Ayan. Tapos automatic na siya. Tapos na tayo dun sa ating table at the table. So, ngayon, kayo na bahala kung paano nyo i-designan to. Ang last na lang na bilin ko pala sa inyo, kapag sa labels, gawin nyo siyang bold. Tapos kayo na bahala kung kukulayan nyo o hindi. So, ayan ang ating output.